Isang magandang araw po muli sa ating lahat, mga kababayan, mga kapatid sa iba't ibang panig po ng mundo, sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. At muli po, meron naman po tayong pakikinggan mula po kay Yusek at Tony Claire. Ang usapan ay dito po sa mga fake news na lumalabas. Ito po, pakinggan po natin sila. Maru, sige, alamin natin kay Yusek Claire Castro, ang Presidential Communications Office natin. Yusek, good morning! Peter at Rica joining you today. Yes, good morning, Boss Peter. Good morning, Rica. Hi, Attorney Claire Fresh. Ay, Parang hindi nahirapan sa trabaho si Attorney Claire. Parang nakakatulog ng 8 oras Oo. Yusek, good morning. Kahapon, narinig ko yung interview mo kina Alvin at saka Doris. Medyo Ang talaga. aga-aga nga nila lagi. Oo, kaya nga sabi ko, natutulog pa ba itong si Attorney Claire? Oo, medyo kahapon, you were quite conservative about your answers, let's put it that way. Kasi sabi mo nga, meron pang mangyayaring pulong, balitaan, etc. at consultation. So ano ngayon ang final na talaga na it will be suspended, referring to yung mga mahigpit na panuntunan sa media accreditation? Is it held in abeyance, kumbaga? Opo, Sir Peter, Boss Peter. Status ko muna kung ano pa yung meron ngayon, yun lang po muna. Because magkakaroon pa po sila. They will be having these proposals through a position paper or parang comments and everything na isasabit nila this Friday. Okay. So, they have to give that to Secretary J sa PCO po. And then next week, magkakaroon po ng alignment meeting. So, doon po nila titignan ano yung pwedeng ripasuhin, ano yung pwedeng idagdag, ano yung pwedeng ibawas. So, as of the moment po, status ko muna po tayo. Who is they? Sino yung magsasubmit kay Secretary? Yung miyembro po ng MPC. Okay. So, but the fact na lumabas itong news na ito na sa medyo mahigpit na panuntunan nga, medyo hindi pa premature na nailabas ito kung pinag-uusapan pa and there should be some consultations still to be done? Hindi, kasi yun po talaga dapat. Yan po talaga yun na pagdesisyonan po ng PCO. Pero okay naman po ang PCO sa anuman pong suggestion mula po sa miyembro ng MPC. Tingin ko po nararapat din naman po maghigpit, Boss Peter, kasi minsan nagagamit po yung pagiging miyembro ng MPC sa di umanong abuso. Opo. May mga pagkakataon. Binanggit ko na po yata sa inyo to, Boss Peter, or kay Alvin. Yeah, Na, meron po kasi na dating miyembro, dati po siyang empleyado sa isang media outlet. Yes. Tapos naman po namin na hindi na pala siya empleyado doon. Oo. O pumapasok pa rin po as miyembro ng NPC, which is hindi dapat po. So, dapat maging transparent din po yung ibang miyembro ng NPC for security purposes din po. Tama yan. I agree. I totally agree. Kaya lang, hindi ba dapat nalalaman, nag-a-advise ang mga NPC members na this fellow is no longer connected with, di ba ganun dapat yun? Nag-a-advise sila sa Malacanang na hindi na accredited yan and wala ng employer-employee relationship? Parang ganun? Tingin ko nga po dapat yung media outlet mismo magsabi sa Malacanang, sa PCO. Kasi syempre po, kami in good faith lagi, kung sino yung nandiyan, sino may IDT4, so papapasukin po. Pero tingin ko po, obligasyon din po to ng media outlet kung itong empleyado nito ay hindi na dapat makapasok as MPC, sa MPC. Agree. So, dapat maano po kami, ma-inform po kami sa gano'n. Kaya ngayon po, lahat po ng mga members ngayon, titignan po namin, kayo pa ba legal na dapat nandun po sa Malacanang. So, cover po nito, the new ones, tsaka yung mga yung mga existing members po ng Malacanang Press Corps, no, Attorney? Pero, paano po yung mga idadagdag na mga magiging requirements o restrictions? Ano po ba yung mga nakikita natin na posibleng madagdag pa po? Ang nakikita kong magandang sa pagkikipag-usap, halimbawa po, may bago pong media, mainstream media, bagong tayo lang po, let's say. Pero mukhang credible naman. So they can apply naman po. They have to just ask
magpa-file sila ng petition or any request na maging miyembro po sila. Sundan na yung study po yan, naaralin po at i-evaluate po ng PCO. Will they be needing to be a member of a network, an entity na matagal na pong existing para po maging part ng MPC? Yun, sa pagkakaalam ko po, dapat ganun po. Para kahit po papano, meron isang kumpanya na maaari maging liable kung merong ginawang hindi okay, yung kanila empleyado. Yusek, ano ang panuntunan ngayon o guidelines ng PCO on the vloggers joining yung Malacanang Press Corps? Meron na po ba? Wala pa po ako nadinig patungkol po dyan. Siguro po pag nakausap kami ng SecJ, titignan ko po kung meron pong pinapatungkol tungkol sa mga bloggers and vloggers. Hindi ko po siya natanong tungkol po. Yeah, to be fair naman, hindi naman lahat ng vloggers ay kontrobersyal, ano? Meron naman, hindi naman po. meron naman mga mainstream talaga na tama lang yung ginagawa nila, very balanced and fair. While they're not in the majority, they exist. Oo, para naman Tama po kayo. Oo. Tama po kayo. Sa aking palagay, although hindi naman po ako magde-decide nito alone, Oo. mas maganda po kung may mga vloggers po, may mga vloggers din. So, dapat po combine na po. Kasi maganda po talaga nag-i-exist pareho po eh. Ang mainstream and social media content creators, dapat po nag-i-exist. They should go hand in hand po. That's right. But would you Pero maganda rin talaga, meron ding meron ding mga vloggers, tsaka mainstream media. Kasi yung mga vloggers talaga kung minsan, yung may mga bagay na ipapakita nila. Pero yung mainstream media, merong hindi na ipapakita. Kaya mas tama nga yung sinasabi ni Atty. Claire na talagang dapat pareho, pareho. Tuloy natin. want po sana na magkaroon muna tayo ng regulating body for the vloggers natin bago sila maging miyembro ng Malacanang Press Corps? Tingin po natin, sa akin po, syempre po, mas maganda kung may regulating body dito or regulatory body. But hindi po siguro ito nasa sa oras sa ngayon eh. Dapat nasa sa Kongreso. Pero paano ba natin masasagot yung gap? So, kung makita lang po sa naman ng mga vloggers and vloggers yung kanilang credibility na maging neutral, talagang news lang po, edi why not po? That's for me. That's my take. Kasi may mga katulad ni Atty. Claire na mga vloggers din naman na talagang gano'n ang pag-atake doon sa kanilang mga pag-handle ng issue. So, meron namang sense of fairness, di ba? Hindi yung talagang medyo may pagka-psychophant na dating. Kaya lang, ex-vlogger na siya. Ex-vlogger. Hindi na po kasi yung mga ibang vloggers na maliwanag naman po yung sinabi, pero parang ito twist nila to suit their interest. Please answer my question. What do you mean that the Philippines is using water cannon? Kasi po yung water cannon is a facility. Opo. Huwag ka magpalusot. I warn you. You're under oath. Ang water cannon Sagutin mo po where you refer that water cannon. What you po, mention? ang water cannon deployment po kasi is one of the actions taken by a state pag meron po mga dispute na ganyan nga po. Ang Pilipinas, ibig mo sabihin, mag-water cannon din sa China. Pwede po. That's sinabi mo nag-water cannon. Mr. Chair, wala ako kasi sinabi na ang Pilipinas na ginater cannon ng isang kalabang state. Ang sinabi Sandali ko po. But we're talking about the West Philippine Sea. This will be your last warning. Or else I will cite you in contempt. This is your last warning. You're under oath. Opo. What do you mean that the Philippines is using water cannon? Mr. Chair, ang sinabi ko nga po, ang Pilipinas po, nag-water cannon, pwede po mag-water cannon. Hindi. Walang pwede. Sinabi mo mag-water cannon. Mr. Chair, sige po. Mr. Chairman, with this, Mr. Chairman. Mag-apologize po ako. Mali po ako. Sige po, fake news po ako. Ang sinasabi ko lang po, pwede po ang water cannon sa South China Sea issue. Hindi, ganito lang po. Fake news po ako. For the record, let me ask, have you ever unknowingly Walang sensibilidad yung yung paghingi niya ng paumanhin doon sa fake news na kanya sinasabi, Ngayon yung mga ibang vloggers nagsasalita sila ng isang bagay na hindi naman nila kayang patunayan, gaya nun na ang Pilipinas ay nagwa-water cannon din.
alam naman po natin na hindi naman talaga totoo yun. Tayo yung ating mga Philippine Coast Guard talagang kahit wina-water cannon, hindi sila gumaganti ng pag-water cannon, ano po. Alam naman po natin yan. Tuloy natin. or knowingly repeated content that turned out to be false or misleading? Have you ever, in the course of your posting, have you ever repeated Knowingly, no. Knowingly, I am not sure. Mr. Chair, General Torre, have there been any incident of massive resignations following the arrest of the former president? If the qualification for the word massive, sir, is more than the normal, then there's none, sir. But for there are regular resignations, but it's not connected to this issue, sir. Thank you, Mr. Chair. What I'm trying to point out, Mr. Chair, is kung hindi ang isang social media influencer or somebody who uses social media doesn't feel responsible for one's postings, no, at even doesn't consider that whatever effect it may have on the minds of many others na nagbabasa o nakakabasa dun sa mga post niya, I think, Mr. Chair, we're treading in dangerous ground here. Online personalities associated with the camp of former President Rodrigo Duterte apologized to a House multi-panel after they were forced to admit they shared false information online. Vloggers and content creators attend the House Tri-Committee hearing Friday, March 21, after failing to get a reprieve from the Supreme Court about their participation. Chrisette Chu, who has 250,000 followers on Facebook, initially claimed there was a looming mass resignation at the Philippine National Police and the Armed Forces of the Philippines in the wake of Duterte's arrest. Meantime, MJ Kiambao, a blogger with 67,000 followers on Facebook, claimed the victims of the drug war were a hoax. She says her opinion posted online was based on news reports saying some groups were mislabeling their deceased loved ones as extrajudicial killing victims. Manila 6th District Representative Benny Abate did not let her off the hook. Nag-attend ba kayo ng Quadcom hearing? Yung mga biktima ng EJK ay nandoon at nagkaroon pa sila ng prayer rally. Ang hirap nun, makakabalita ka ng anuman tapos you're going to put up an opinion and you want to let the people believe it's the truth. Yun ang problema dyan eh. The Tri-Committee inquiry began in February. It was triggered by online attacks from quote-unquote trolls and malicious bloggers and Chinese propaganda on the West Philippine Sea. Maliwanag naman po yung sinabi, pero parang ito twist nila. To suit their interest. Mahirap po yung gano'n eh. Yeah, that's true. Iba yung you believe in something kahit na ang dami nagsasabi mali ang yung sinusuportahan. Iba pa rin yung pare bayad ke. Oh, halatang halata naman eh. Oh. Sir, pakidefine yung ay local proxies and how many are you talking about? Para lang malinaw kung sino yung local proxies. Madami-dami din sila, no? They are individuals na they amplify the positions of China and kung ano yung script na nanggagaling sa China, inuulit lang nila. Iimbestigahan na rin ng mga otoridad ang operasyon ng local proxies o third-party individuals ng mga Pilipinong nagkakalat ng mga pahayag na lumalabas sa Beijing, China. Sa tala ng National Security Council o NSC, hindi hihigit sa 100 local proxies ang kanilang natukoy kung saan nasa 10 sa mga ito ay mga kilalang social media influencers. Ayon kay NSC Strategic Communications Office Assistant Director General Jonathan Malaya, nakabase ang mga ito sa Pilipinas. Bagaman may ilan din niyang nag-aaral sa China na scholar at fully paid ng Chinese government habang nag-ooperate online. You don't have to be many to be able to, kung may troll farm ka, no? Kita nyo naman, 11 lang naman yung tao na nag-ooperate actually, but through a troll system, utilizing artificial intelligence, you can multiply yourselves and be able to influence public discourse. Tinukod din. Ano ba pinag-usapan natin? Yung requirements ng mga NPC. Yusek, samantala. Yun ang mahirap pag kasi talaga yung vlogger ay bayaran. Di syempre, binayaran na limbawa ng isang bansa. Eh syempre, yung kakampihan niya talaga yung nagbayad sa kanya kahit alam niya kasi nungalingan yung sinasabi niya. Kaya kailangan talaga yung mga ganyang mga vlogger magkaroon ng ng penalty, maparusahan kasi hindi tama. Kasi kung makakarinig niya na yung mga tao na nakapakinig sa kanya, fake news yung kanya sinasabi, naniwala, nakakalaso ng kaisipan yun at nagiging kumbaga negative yung kanyang paniniwala. At ang kawawa rin din po yung mga tao na napaniwala ng mga fake news na yun, kaya pangit talaga. Kailangan talaga mahigpit. Tingin ko na pasensya na kayo. Alam ko you just have a few minutes, Itong 20 peso
per kilo ng rice. This is medyo nagugulumihanan ako dito eh. Bakit ngayon ipapatupad, I've heard several interviews ni Secretary Chio, bakit sa Iloilo, bakit hindi pwedeng pagsabay-sabayin ng ilan? Hindi naman napakarami, no? Why only dun sa area na yun? At saka when you talk about, kasi there's a lot of poverty incidents in that area. Mindanao po ang may pinakamataas na self-rated poverty rate eh. Sir, unang-una, Boss Peter, kung ba't nasimula to sa Visayas, dahil po doon agad nagkaroon ng kooperasyon. Yung ibang mga LGUs po. Yung Visayas governors po, sila po yung mabilisang sumang-ayon na sila po ay tutulong po para maisakatuparan ito. Okay. So, sa Mindanao po, magkakaroon po rin ito ng pag-uusap with the LGU, mga leaders po dyan, para po maisakatuparan to. Pero tandaan po natin, sa Kadiwa stores po, Boss Peter, open ito. Pero syempre po ito ay para sa mga nasa vulnerable sectors pa lang po. Okay. Kasi unahin po muna natin ito. At meron naman po na goal na panglahatan to. Pero yung Kadiwa stores po, hindi lang po sa Visayas. Sa lahat po ng hanggang Luzon, Visayas, Mindanao po, open po ang Kadiwa stores for the 20 pesos kada kilo na bigas para sa vulnerable sectors. So as we speak, ngayon mismo, available itong 20 pesos per kilo na NFA rice, correct? Ngayon mismo. May 1 po, ilo-launch po yung sa Cebu. Hindi, sa Kadiwa. May 2 po sa Kadiwa stores. May 2 pa, okay. Kasi sir, ganito po. Yung pong sa Kadiwa po kasi, hindi po subsidized to. Iba po kasi yung may ka-partner sa LGU. So yung Kadiwa stores, hindi po subsidized to. Ito po yung binebenta ngayon na P29. 29. So the same po na rice, yun naman po ay gagawing P20. Kumbaga, ito po yung 20 pesos. So in other words po, kaya po sa Visayas, kasi sabi nga natin, unang-una, marami po kasi talagang stocks doon eh. Pati yung nasa Mindoro po na stocks, dadali po yan sa Visayas. So mas marami po kasi talaga doon. Alright. So yung sa Luzon and Mindanao po, pag-uusapan pa po kung paano po matatransfer yung mga bigas sa kayo sa mga LGUs po, kung paano maisa sa katuparan din po yung subsidiya. Opo, last na lang po on this topic, Attorney Claire. May mga rice growers po na nagsabi, rice farmers natin, farming groups na nagsabi na parang hindi naman kayang masustain yung 20 pesos na bigas. Ano po ang plano natin dito if marami po nagsasabi na mahirap gawin itong 20 pesos na ito? Hanggat kaya po ngayon, at napag-aralan po ngayon, bakit na po hindi natin i-avail sa pagkakataong ito? So, ayun po namin maging negatibo, hindi ba mas maganda ipagdasal natin na lahat masustain po ito? So, sa kanitang period na to, kaya, ibibigay po namin lahat ang kakayanan dyan. Tsaka wala lang mapaglagyan ng NFA ng mga bagong bigas eh. Totoo po yun, dapat na tayo, hindi po tayo maging negative. Kung yun talagang may sasakatuparan, dapat gawin dahil lang makikinabang taong bayan, yung iba hindi pa nga nasasagaban, negative agad, pangit po. Chan ko na lang. Oo. Maraming nagugutom. Diba? At Yusek, may ang daming LGUs na hindi bumili sa NFA. Kaya yung warehouse punong-puno pa rin. Yes, Boss Peter, kasi ganito, di ba? Ang problema nga po natin ngayon, yung NFA, hindi po talaga makadiretso sa mga consumers, sa mga Pilipino. Kasi kailangan dumaan pa yan sa LGU. Yan po kasi yun sa rice verification law. So yung po nagkakapagpabagal kung paano ma-isusupply ng NFA mismo diretso sa tao yung bigas. At hindi nila ma-stabilize, hindi nila ma-regulate yung presyo ng bigas because wala silang power. Yeah. Sabi natin. So kailangan po talaga hanggat maaari po yung power ng NFA at ma-regulate po itong bigas na ito. Oo, kaya ng power natin yan. Yusek. Kayanin po natin. Yan din po yung nais ng Pangulo. Yan, hanggang dyan po yung akin pong naipahatid po sa inyo sa pag-uusap nila Attorney Claire na ito nga pong tungkol sa paghihigpit dito sa mga press para sa mga vlogger na yun nga laganap ang fake news sa ating panahon. At ito nga pong ang bigas tungkol dito sa bigas na talagang
hindi ko lubos na maisip na ito pala ay talagang magagawa ng ating Pangulo, at yan ay dapat nating suportahan, hindi para siraan, hindi para sabihin na pangit, o dapat maging tayo positive po, dahil maraming Pilipino ang matutuwa pag yan po ay nais katuparan ng ating pong Pangulo at ng ating gobyerno. Kaya po hanggang dyan po ang aking pong pagpapahayag, at sana po ay huwag niyo pong kalilimutan na masuportahan ito pong aking maliit na channel. At ako po ay nagpapasalamat sa mga subscribers po. Nasa 704 po tayo. Marami pong salamat sa inyo pong pagsuporta. At sana po huwag niyo kalimutang mag-like at mag-share, mag-subscribe dito po sa channel ko pong ito. Sige po, hanggang sa muli. At huwag po natin kakalimutan na tayo po ay magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hanggang dyan po. Bye-bye po.